gisingan. Yan. Kasi marami pong mga Kristiyano kasi ngayon na masyado nang nakomportable, parang alam niyo yun, parang nakatulog. So ang isang taong natutulog, mayroon bang ginagawa sa buhay? Wala po. Ano ba? Maliban sa pagtulog niya na, pero yung pagiging productive niya sa buhay, kapag yan ay nakahimlay, nakaupo lang at walang ginagawa, ay walang nangyayari. Tama po ba? Sa hapon ito, hayaan natin na sa simpleng pangungusap ng Panginoon ay mag-arise tayo, hindi mag-aray. Sabi sa katabi mo, hindi mag-aray. Na-appreciate ba yung kinanta natin kanina, yung arise? Okay, so naka-appreciate yung sa kinanta natin kanina. Yung ma-refire ulit yung mga ilaw natin sa yung fire natin sa buhay. Siya yung nananalangin na mag-alat muli siya sa Panginoon. Alam niyo po, yung isang nakita ng Panginoon na bakit minsan hindi na pangyayari yung gusto ng Panginoon kasi nga ang tao niya ay medyo lumamlam. Okay? Na panghihinaan. So, ngayon hapon ito, kakausapin po tayo ng Diyos sa kanyang mga salita sa pamagitan ko ng aklat ni Isaiah chapter 60 verse 1 sa Amplified po para medyo mas maganda po ang pagkaintindi natin. Okay? Sa Amplified po. Okay? Malinaw po ba sa iyo o medyo malabo? Para sa akin, malabo dito. Pero dyan, malinaw. Okay? Sabay-sabay po natin basahin, ha? Okay, sa Amplified po lang makikita yan. Pero sa mga ibang translation po ay, yung po mga iba dyan ay hindi po makikita. Pero sa Amplified po, ayan po na dito po tayo mag-focus para makita po natin kung ano po ang sinasabi ng Diyos sa kanya mga tao ngayon. At kung ano naman yung mga dahilan, bakit hindi nangyayari yung dalawang bagay na ito na ikinukuman sa atin ng Panginoon. Okay? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, ready, go! Parang skin gym na lang narinig ko lang bumabasa. Parang makipag-participate naman para sa Panginoon. Okay, sabay-sabay. 1, 2, ready, go! Yung buhay! Okay, so pagpalain ko ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Okay, bakit po nangyari po yung Isaiah 60, chapter 60 po ay makita po natin chapter 59 pababa kung ano po ang pinagdaanan ng mga Israelites kung bakit po sila po ay na-depress at na-frustrate. Hindi po frustration yan, medyo na mali pala ako ng araw na kala ko frustration yung discouragement, hindi po pala frustration. Meron pa palang word na frustration sa dictionary po, okay? So, sila po ay dumaan po sa bago mag-chapter 60, kaya po nangyari sa kanila na ginigising sila ng Panginoon kasi meron po silang matinding mga pinagdaanan sa buhay, ang mga Israelites, na nagdulot sa kanila para sila po ay, alam niyo po yun, wala nang kagana-ganang gumawa ng tama, lalo na para sa Panginoon. Okay, so ang pangyayari po bago po naging chapter 60 po ay sila po ay nakita po natin na sila po ay dumaan sa pag-aalipin ng napakaraming bansa ang bansang Israel. So pinahirapan, naghirap ang kalooban, pinahirapan sila physically hanggang sa itong pinakamatindi na dumagdag pa sa kanilang depression at saka frustration din po tinatawag na patuloy na nadadapa sa gawa ng kasalanan. Okay? So, mababasa niyo po sa chapter 59, makita po natin doon ang matinding paglalahad na kapag ang isang individual, lalo pa mga tinawag ng Diyos, ay, alam niyo yun, hindi makaalpas-alpas sa trap ng kasalanan, mararamdaman mo talaga ang epekto ng depression at saka frustration na tinatawag dyan. Okay? Kaya po,
Pagdating ng chapter 60 po ng Isaiah, hindi po nakikiusap si Lord. Hindi po nagsasuggest si Lord na ang mga Israelites ay kailangan mag-arise. Kasi lagi na silang umaaray. At hindi rin suggest ni Lord na kailangan silang muling magliwanag. Tingnan mo po yung katabi nyo kung yan po ay nagliliwanag pa o nangungulimlim. Ha? Ano ba yung tama ba yung nangungulimlim? O parang dumidilim ang kanyang buhay. Alam mo ba, bakit mo na kailangan tanungin kung ano po talaga ang epekto sa buhay natin kapag ako tayo po ay natatrap ng gawa ng kasalanan. Tama po ba? Amen? Sino po sa ito nakakaranas na nadadapa paminsan-minsan naman sa gawa ng kasalanan? Ako, hindi ko kinakailayan. Ha? Ako, minsan kapag kami nakalimut akong bumalik, bumangon, tumindi at patindi yung pakikipag-mingle ko doon sa gawa ng kasalanan. Minsan, nawawalan ako ng lakas, nauubusan ako ng lakas. At pakiramdam ko parang nagdilim na lahat ang paligid ko, nagdilim na rin ang aking buhay mananampalataya. So ganyan po ang senaryo ko ng mga Israelites. Kaya naman, nagbigay ng 2 kuman. Sabi sa katabi mo, kuman. Hindi pakiusap. Kinakailangan gumawa ka ng aksyon kapag ka sinabing kuman. Ano po ba? So ito pong 2 word na sinabi niya dyan, arise and shine. Ang galing talaga ni Lord. Sa awitin pa lang natin kanina, nang-usap na, tama po ba? Sabi ko, pinalakas din ako ni Lord kasi alam niyo ba, pag kumain dito, eh talaga may kakaiba akong karanasan din na parang napanghihinaan din ako ng loob, pero hindi na lang kung nag-confirm ni Lord ang kanyang salita ngayon. Amen? Kaya sa'yo sa katabi mo, hindi rin disgrasya na nakakita ngayon kasi may gusto iparating sa'yo ng Panginoon. Ano po ba? Okay? So, pag tingnan po natin ang ibig sabihin ng arise sa dictionary po ay ito pong pagkakasabi. Sa arise, sabi niya, to get out of bed. Yan. So, kailangan bumangon ka, umalis ka sa iyong higaan. Pangalawa, abay gumising ka, awake. Pangatlo, to get up. So, kapag nadapa ka natumpa ka, tumindig ka ulit. Amen? And then, meron pa ba? Wala na, yun na lang. Okay? So, yan po ang ibig sabihin ng arise. Umalis sa iyong higaan, gumising ka, get up, and stand up. Okay? So, hindi naman po may kakailangan minsan sa mga laban natin sa buhay ay tayo ay talagang pinapa-upo. Tama po ba? O napangihina ng loob o kaya nawawalan tayo ng lakas para patuloy na tumindig, para manindigan para sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, arise. Sabi mo sa katabi mo, hindi aray. Yan po ang kabaliktaran. Kapag hindi ka nag-arise, umaaray ka sa buhay. Tama o mali? Kaya minsan, hindi naman po natin may kakailan. Kapag umaaray ng isang tao, mahirap mo na talagang pagalawin yan kasi umaaray na nga eh. Tama o mali? So, ang sabi ng Panginoon, arise, tumindig ka dyan sa pagkakalugmok mo niyan. Tumindig ka dyan sa mga kapanghihinaan mo niyan. Tumindig ka dyan sa mga sitwasyon na nawawalan ka ng lakas. Umalis ka dyan, sabi ng Panginoon. Amen? So kung ano man mga pinagdadaan natin ngayon, sinasabi ng Panginoon, tumindig ka, umalis ka! Dahil kung mananatili ka dyan, abay uubusin niya ang iyong lakas. Hanggang sa totally, wala ka na talaga lakas na tumindig pa. At totally, makikita mo na, pupulutin ka na sa kampungan. Amen? Kaya buti na lang, sabi sa tayo, buti na lang, dumating ka ngayon. Narinig mo ang panggigising ng Panginoon. Amen? Alam niyo, meron po akong nabasa na minsan dahilan, actually, bakit po niya tayo sinasabihan ng Panginoon na mag-arise ang mga Israelites, the same thing po sa atin. May 2 bagay po na
dahilan bakit po kailangan gisingin ang mga Israelites. Pakibalikan po natin dun sa natin. Yan. Sa yung ating verse kanina. Yan. Mapapansin po natin, saan daw po tayo kailangan mag-arise? Sa depression. Okay? Pangalawa, dun po sa tinatawag na frustration. Okay? So, tingnan po ang, meron po kong nabasa na meaning po ng depression. Ito po. Okay? Ano po dun sa meaning ng depression. Okay? Depression, sabi niya, is a state of low mood, sabi niya, and aversion. Pag sinabing aversion, yung pag-ayaw mo na to activity that can affect a person's thoughts, sabi niya, behavior, feelings, and sense of well-being. Sabi niya, a depressed people, sabi niya, can feel sad, anxious, sabi niya, empty, hopeless, worried, sabi niya, helpless, and worthless, sabi niya, guilty, irritable, sabi niya, hurt, and restless. Yung pala pagiging irritable minsan ay sinyalis pa pala yan ng pagiging depressed. Amen? Yung nawawalan ka na ng pag-asa. Okay? Yung kasiglahan mo na gumawa ng isang bagay parang aalisin niya yung gana mo. Pipigilan ka niya. At yung makikita mo, yung dating pinagigiliwan mong ginagawa ng araw, yung ini-enjoy mong ginagawa ng araw, pag tinamaan ka ng depression, nawawalan ka na ng gana. Amen? Meron po ba tayong ganong nararanasan sa ating buhay sa araw-araw? Meron, marami. Kaya po, nawawalan tayo ng lakas ng buwan ng nararapat. Sinasabi ng Bible, kasi nga, tinatamaan tayo ng depression. Alam niyo ba na hindi ko sukat akalain na pati pala itong panahon ng tag-init nakaka-depress. Naniniwala ba kayo na itong sobrang init ng panahon minsan nakaka-depress sa buhay natin? Nabasa ko sa internet, isa pa pala na nag-cause ng depression yung summer weather natin na tinatawag, yung pag-tag-init. Hindi halos ka makahinga dahil hapong-hapo tayo sa init, sobrang init. Tama po ba? Sinsa ito na nakaranas na talagang hapong-hapo, naghahanap ka ng malamig na lugar. Pero sa atin, ilan na kaya po na tayo ngayon. Amen? Pero kapag kasi siguro tinakaya mo ito, sigurado ko, hindi nyo ma-enjoy makikinig ngayon na salita ng Panginoon. Tama po ba? Dahil dinadala niya tayo sa sinasabing depression. Amen? So marami po mga nag-cause ng depression sa atin. At ang pinakamatinding nag-cause talaga ng depression sa buhay natin, yung kapag po tayo ay nawawala mo sa gusto ng Panginoon. Amen? Ito ang nangyari po sa mga Israelites, kaya po nawalan sila ng sigla, nawalan sila ng gana. Nawawalan na po sila ng joy para gawin ang mga bagay-bagay na dapat nilang ginagawa sa buhay. Okay? Yung pangalawa po na salita, yung frustration na tinatawag. Sabi po ng dictionary po, kay Webster po, sabi nito, complete physical or mental exhaustion, sabi mo. So, wala pa naman po bumibigay sa atin. Tama po ba? Amen? Pero, yun pala, pagka tinamaan po tayo ng matinding depression, talaga physically, mentally talaga, tinutorture tayo. Amen? At ito po, pangalawa na sa meaning dyan, the price of being made powerless or the condition of powerlessness. Yan. Okay? So, yan po yung mga gustong ipakita sa atin ng Panginoon na, bakit na kaya hindi ko magawa-gawa ang mga bagay-bagay na gustong ipagawa sa akin ng Panginoon? Kasi nga, nawawalan na tayo pala ng lakas. Nauubos na yung lakas natin sa mga bagay-bagay na hindi naman po nararapat. Amen? Meron pa ako na isang nabasa ko na nagpo-post mo ng depression pala, kakaubos ng oras natin. Sobrang pag-chat-chat, arise.
Yung sobrang pagpupo, pagka-addict sa internet, grabe pala yun. So, kinuha ko lang yun ng isang simpleng dahilan bakit nadidepress ang maraming tao. Marami pong mga dahilan kung bakit po pwedeng ma-depress ang isang tao. Pero kinuha ko yung part na yun kasi ito ngayon ang masyadong kinahumalingan ng maraming tao. Tama po ba? Yung addict sa internet. Nauubos ang oras at panahon doon sa kaya yung mga kamitin yung mahilig sa internet, ganyan yung mga kamitin. Kasi araw-araw exercise nila, nakaganyan, ha? Kaya sabi ni Lord, arise! Dahil may tayo binigay na umaaral. Pag pinagsasabihan ko na magbawas-bawas sa oras sa internet, aray, umaaral. Ha? Pero, buti na lang, mahal tayo ni Lord, tama? Kaya sabi mo, arise. Huwag aray, ha? Pero kung umaaray ka, ibig sabihin, kailangan mo mag-arise. Ano po ba? Nangungusap ko ba si Lord? Bagay, sa mga seniors natin, hindi na po kami pwede masyado dyan, ha? Pero sa mga medyo bata-bata, grabe, pamuningan yan. Ha? Pamuningan. Sabi mo sa katabi, pamuningan mo. Ubus-ubus oras. Ito matindi, ubus-ubus lakas. Amen? Kaya ganda lang po ang pangungusap ni Lord na kailangan tayo mag-arise. Okay? So, mga simpleng bagay lang yan, pero marami pong pwedeng makapag-depress sa buhay natin. Yung lamang pong mga na-encounter natin ng mga iba't iba mga sitwasyon sa buhay natin. Ayan po ay grabe. Kapag kaya po ay ating na-entertain, talaga naman uubusin niya ang lakas mo dyan. Yun lang pong mag-isip ka na mag-isip. Pinagbubulay-bulayan mo, halos maghapon ang mga pinagdadaan mo sa buhay. Nakakaubos mo ng lakas yan. Tama po ba? Yan po ang mga senaryo ng mga depressed na tao. Masyadong lang, pakibalik po yung sa depression yung next na ano niya. Makita po natin doon yung ang isang depressed na tao po ay yan. Okay? Nawawalan ng interest sa mga bagay-bagay na kinagigiliwan niya dati. Okay? Nawawalan na po siya ng ganang kumain. Ay, hindi ako yan. Sobra-sobra nga akong kumain, pero kasama pa rin pala yun. Ha? Wala ka nga doon sa ganang kumain, pero sumusobra naman yung dating ginagawa mong normal lang. Ha? So ano pa? Hindi nagkakatulog. Ay, hindi ako yung pastor, tama. Sobra-sobra ang tulog ko. Naku, grabe yun pa rin. Kasama ka pa rin doon. Ha? Inosusobra ng tulog. Yung tinatawag na over-fatigue. Yung mga workaholic, ha? Kasama ko, grabe dyan. Dyan talaga. Yung may corona ko ng pagiging overwork sa loob ng bahay. Ang buwan ko natin may bahay. Di ba pala natin natin may bahay? Grabe. Walang tilugan pag nagtrabaho yan. Bagay, mga nanay, yan po ang isang korte nyo. Tama po ba? Mga workaholic po kayo. Pwede ba pala natin mga nanay? Last week po ay talaga naman, pinag-celebrate po namin ang inyong kadakilaan. At isa po doon, sinasaluduhan po namin yung grabe nyo pagdating po sa pagtatrabaho. 24/7 nga eh. Ano nga lang, sinasabi ni Lord, kailangan balansin natin. Kasi pag mapapaaga naman ang pagwala nyo sa amin, may malulungkot naman po kami. Dahil nasusobrahan nyo na po ng inyong pagtatrabaho. Tama po ba mga nanay? So, balansin lang natin. Okay? Pero meron po talagang ganong tao, napaka-workaholic po nila. Pero hindi rin po maganda sa ating pong physical na kalusugan. Pag na-depress po tayo, hindi na rin po tayo magiging productive. Tama po ba? So, sa mga taong masyado sobra sa sipag. Sobra-sobra. Yung sobra-sobra sa sipag, medyo balansin niya. Kasi baka naman po ay makapag-create po ng depression sa buhay natin. Okay? So, marami po mga sintomas po na pagiging
depressed po ng isang tao, pero sinasabi ng Panginoon, salamat na lang. Meron pong salita ng Diyos na po pwede pong bumalanse sa buhay natin. Amen? So, at isa na po dyan, kailangan gumising ka dyan sa bagay na yan kasi hindi ka po pwede manatili dyan. Hindi rin po tayo magiging productive kapag dyan po tayo nanatili sa mga trap ng depression sa buhay natin. Amen po ba? Hindi naman po natin sinasabi mawawalan na tayo ng problema, pero hindi rin po pwede. Dahil ang problema nandyan lang sa tabi-tabi natin. Tama po ba? Kahapon, medyo doon sa open cell ko po sa Barangay Camyas kahapon, ang panalangin niya ganito ba naman? Pastor, pwede ba ipanalangin niyo po na mawalan na ako ng problema? Parang mali po yata yung panalangin na yun. Hindi po ba? Minsan, wala po kayo mababasa po sa Biblia na mawawalan tayo ng problema. Mawawalan ka lang ng problema kapag sinabi ni Lord, ano ka na anak, I see the Lord na. Wala na talagang problema, Lord. Pero kung buhay ka pa, ay kakambal natin ang problema. Ano po ba? Ang kailangan panalangin natin, Lord, bigyan mo ka ng kalakasan at katatagan para pagtagumpayan ang mga problema at hindi pagbulay-bulayan ang problema. Ang problema ng mga depressed na tao, masyado silang nakapokus doon sa problema. Masyado silang nakakonsentrate sa mga problema. Tama po ba? Napag-isip pa lang sa umaga, problema na agad yung pinagbubulay-bulayan hanggang sa pagtulog. Napapanaginipan na lang problema eh. Ha? Imagine, mula sa oras na ikaw gising na gising hanggang sa pagtulog mo na dapat nagpapahinga ka kunti, abay napapanaginipan mo pa rin ang mga problema dahil sa sobrang pag-iisip mo sa problema. Amen? Alam niyo ba sa Biblia, nagsasabi na ang isa sa nag-cause na mga panaginip natin sa buhay ay yung sobrang pag-iisip sa problema. Pastor, saan po sa Biblia yan? O research nyo lang sa Proverbs, ha? Sa Proverbs, hindi mo na kasi alam sa chapter po yun. Pero sa Proverbs po yun na ang madalas na pagkakaroon ng panaginip ay bunga ito ng sobrang pag-iisip. Kaya kapag nananaginip po kayo, i-assist nyo. Ano yun? Masyado yata akong nasobrahan ng aking mga iniisip sa buhay. Kaya naman kung ano-ano na lang napapanaginipan ko. Amen? Hindi po lahat ng panaginip ay mula sa Diyos yan. Ano po ba? Baka bunga lang yan ng sobrang pag-iisip natin sa araw-araw na siyang nagpupo sa atin na nakakapagod na buhay. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung pagod na pagod yan dahil sa mga pinagdadaanan sa buhay. Pagod ka na ba? Buti na lang, narito ka kasi palalakasin ka ulit ng Panginoon. Amen? Kaya kailangan, ito, sa mundong ginagalaw natin, kaya hindi na natin po pwedeng sabihin mawala yan, andyan lang talaga. Pagpili mo na lang, ang kailangan mong i-determine, ipili mo bang manatili dyan, o kailangan mong mag-arise o umalis dyan. Ang mga problema pinagdadaan natin, ang problema mga na-encounter natin ay mga pansamantala lang po yan. Tama po ba? Kaya yung mga problema pinagdadaan mo kapatid, pansamantala lang yan. May tundok yan. Na kailangan mong umalis. At maranasan naman ang glory ni Lord. Amen? Yung life na sinabi ni Lord, pakibalik na dun sa verse natin. Alam ito po maganda sa Panginoon. Sa kabila na tayo po ay piling na nilulugmo, piling na pinahihiga, piling na pinahihinto, pinipigilan ng mga ganitong bagay na nakaka-depress sa buhay natin, meron pong pangako si Lord na new life. Eh, sabi niya dyan, rise to a new life. Ngayon, kung nagdidilim ka naman ngayon, sabi ni Lord, shine! Meron tayong source ng liwanag sa buhay natin. Ano po ba? Kaya huwag mong pakalungdakan na mananatili ka na lang dyan sa kadiliman, mananatili kang nagdidilim. Sabi ni Lord, magliwanag ka kanino kay Kristo. Dahil siya ang source ng liwanag natin. Tama po ba? Kaya kung pakiramdam mo
humingi ulit ng liwanag. At yun naman ang isang inaalok sa atin ng Panginoon. Amen? Yun po mga nagiging dahilan bakit po nahihirapan po tayong gawin ang mga bagay-bagay na pinapagawa ng Panginoon. Kasi nga, lumalabo na. Sino mo yung katabi mo? Buti na lang, nagdinigdig ka na ngayon. Kailangan magningning tayo sa buhay na ito. Ano po ba? Kahit na mainit ang panahon, sabi sa katabi mo, kahit mainit ang panahon, may dahilan pa rin tayong magningning. Ano po ba? Kaya po yun po ang mga nagiging dahilan bakit po nahirapan po tayong gawin ang mga bagay-bagay na sinasabi ng Panginoon. Amen? Lalo sa panahon natin ngayon, gustong-gusto ng Panginoon makita na walang isa man mapahamak. Sino naniniwala doon na gusto ng Panginoon lahat makakilala sa Kanya at makaalam ng katotohanan. Kaya nga lang, hindi pwedeng gawin ng Lord John ng magic eh. Kailangan gumamit siya ng isang tao para ipahayag itong bagay na to sa mga taong nandun sa kapahamakan. Kaya nga lang, hindi niya magamit-gamit ang mga tao ito kasi nga dapa, nakadapa, nakahilata, walang lakas, walang sigla, walang buhay, nagdidilim. Yun po ang mga ibang-ibang kadahilanan. Kaya sa hapon to, hayaan natin na patuloy natin maranasan yung magpapalibagong buhay at sigla ulit tayo. Amen? Since ito ang panalangin niya, Lord, gusto ko magpalibagong sigla muli ako sa iyo. Lord, gusto ko magpalibagong ningning muli ako sa iyo. Hindi tayo kinikondina ni Lord pagdating po sa gawa ng kasalanan. Amen? Wala kayong mababasa sa Biblia na kapag nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka pwede nito. Makasalanan ka, hindi. Ang laging anyaya ni Lord, sa tuwing tayo po ay nadadapa sa gawa ng kasalanan, hindi po solusyon kung ikaw ay lumayo sa Panginoon. Amen? At hindi po solusyon yung kukondinahin mo ang sarili mo, wala na naman, wala talagang mag-asa kapag ganun, patuloy mo paninindigan sa buhay. Kaya nga sa verse, ganun ang panalangin nung Isaiah 59, verse 1 and 2. Ganito po sabi niya, gusto basahin sa Tagalog, sa Isaiah 59, verse 1 and 2, sabi niya, si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya biig ang mga daing mo ay diringgin niya. Ngunit, ang mga sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo at siya rin dahilan sa paglayo ninyo. So, ito mga tao po dito sa Isaiah, na-acknowledge nila yung kanilang kalalagayan na sila po ay nakagawa ng kasalanan. Pero hindi nila sinabi na, ikaw Diyos, napakahirap mong lapitan, hindi. Sinasabi nila kung gaano kamahal ng Diyos ang isang tao makasalanan. Hindi yung kasalanan. Amen? Kaya nasaludo po sa bawat isang nakating ngayon, hindi ako naniniwala, hindi tayo nakagawa ng kahit isang kasalanan sa buong linggong ito. Amen po ba? Sino siya dito naniniwala na at least mula nung Sunday hanggang ngayon, at least meron man lang siya na nagawang kasalanan? Ako, inaamin ko yun. Minsan nakukula ko, minsan oras na pala pero hindi ako nakapanalangin. Amen? Akala nyo ang kasalanan lang, yung pagsinungaling kayo, hindi, marami po, malawak po ang sinasabi ko ng Biblia pagdating po sa kasalanan. Amen? Ito matindi. Yung sinabi niya sa Santiago chapter 4 verse 17 ba yun? Ang sabi niya doon sa Santiago chapter 4 verse 17, na ang nakakaalam ng tama, ngunit hindi niya ginagawa, tama ba? Ay nagkakasala. Amen? Ano po ba? So kung dyan yung titignan ang kaulugan ng pagkakasala, malululak tayo sa araw-araw. Amen? Alam mong tama, pero hindi mo ginagawa, abay matindi. Bumabagsak tayo sa
bunga ng kasalanan. Pero salamat sa Diyos. Sabi sa katabi mo, huwag mo mawala ng pag-asa, salamat sa Diyos. Sa kabila na tayo po ay nadadapa, hindi tayo pinapalay ang Panginoon. Hindi, halika na. Ganun kamahal ng Diyos ang bawat sa atin. Amen? Kailangan lang sa tuwing tayo ay nadadapa ng dahil sa maaaring kahinaan natin o mga pagpunan natin, huwag na tayong lalayo kasi the more nalalayo tayo dahil gusto nagawa natin kasi baka mas lalong bibigat at mas lalong mauubos yung liwanag natin. Kaya nga sabi kaya nag-dilim ang mga Israel kasi imbes na lumapit sila sa Panginoon sa kabila ng kanilang pagkukulang, abay lalong lumayo, lalong sumuway sa Panginoon. Amen? So, sana matuto po tayo pagdating na tayo po ay nagkakamali sa Panginoon na nadadapa dahil sa trap ng kasalanan. Hindi po solusyon na tayo po ay pag pinadapa ng kasalanan, manatili kang umupo at ayaw mo nang lumapit sa Panginoon o lalayo mo na lang. Ang kailangan natin gawin, lumapit. Amen? Since ito naka-appreciate at tuwag-tuwag po siya doon sa salita ng Lord sa Isaiah chapter 1, verse 19 pa yun o 18. Para hindi po tayo nakukundi na pagdating po na tayo ay nakakagawa po, nagkakamali po. Dahil sa kasalanan. Okay? Sa verse 18 pala, Isaiah chapter 1, verse 18. Ito po ang solusyon sa tuwing tayo po ay maaring natatrap ng gawa ng kasalanan. Ang number one solusyon, lumapit tayo sa Panginoon. Hindi kailanman tayo dapat lumayo. Sabi niya rito sa verse 18, halika kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat niya. Kahit na kayo maruming-marumi sa kasalanan, kayo magiging busilak sa kaputihan. Di ba napakagandang pangako ni Lord sa lahat sa atin na pinadadapa pilit ng kasalanan? Amen? Kailangan lang magpakatuto ka. Ang gusto na makita ng Panginoon sa atin, magpakatuto tayo pagdating ko sa mga bagay na ito. Kasi kung nakikita naman parang binibiro lang natin para initawag mamaya, sasadyan mo na naman gagawin, mahirap din naman yun. Hindi natutuwa ang Panginoon. Tama po ba? Pero as long na makita niya kung gaano ka katotoo na ina-acknowledge mo nagkamali na sa Panginoon at katotoo lumalapit sa Panginoon, burado lahat yan ng Panginoon. Amen? Nakakalungkot minsan kasi kapag nakagawa po tayo ng kasalanan, nakukundi na kagad tayo. Alam nyo yung condemnation yan, kung saan galing? Sa demonyo lang kung galing yan. Hindi po source ng Lord dyan. Amin po ba? Kaya kapag meron kayong pakiramdam na kapag ito na naman, kasalanan na naman ako, ano pa naman ito? Demonyo na galing yan. Amen? Sa Panginoon, hindi kanya ikukundi na. Halika na, alam ko, naiintindihan kita, alam ko kung anong kahinaan mo, alam ko kung ano mga hindi mo kayang gawin. Amin po ba? Lumapit lang tayo sa Panginoon, makipagliwanagan. Amen? Ngayon, kung pakiramdam mo ngayon, parang nakukunti na ka, kung nagigil ka sa hindi po, ang Panginoon, as long na ikaw ay tutong lumalapit sa Kanya, kaya na tayong patawad. Wala kung gawa ng kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Amin po ba? Yan na nga pong ginawa niya sa krus ng Kalbaryo eh. Tinubos na tayo lahat. Sabi sa tabi mo, tinubos ka na ng Panginoon. Hindi mo na kailangan laging nakukunti na nandiyan ka sa sarili mo, parang nagigilty ka lagi, parang pinipigilan ka, imbes na lumapit ka lalo sa Panginoon, lalo ka nilalayo sa demonyo na po galing yan. Amin po ba? Kailanman si Lord, pagdating mo sa lalo pag nakita kayo ng totoong nagsisisi sa Kanya, hindi Kanya kailanman itataboy. Minsan wala kayong makikita sa Biblia. Kaya naman po, may epekto po ang pagpaparusa kasi nga nakita niya kasi na sobra talaga hindi nakitaan ang totoong pagsisisi sa Panginoon. Amen? Pero as long na totoo at tama ang pagpapakumbaba mo sa Panginoon, walang bahid ng kasalanan na hindi niya kayang linisin sa buhay ng bawat sa atin. Amen? Yan po ang Diyos natin na patuloy na sinasamba sa buhay natin. Amin po ba? Pero hindi ko lang kayo encourage na, sige, nakulit tayo, nakulit. Eh?
Sabi sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Mahal tayo ni Lord. Again ha, ulitin ko yung sinabi niya sa James chapter 4 verse 17, ang nakakalam ng tama, ngunit hindi niya ginagawa, ay nagkakasala. Grabe, no? Ang lawak, no? So, marami pa tayong mga bagay-bagay na pwede naman natin gawin, pero nini-neglect natin. Parang binabaliwala natin. So, bumabagsak po tayo sa senaryo po na magkasal. Was na, tinamaan tayo ng ganon, ang tendency, ang effect po kasi nun ay hindi makagalaw ang Diyos sa buhay natin. Tama po ba? Imbes na gumawa tayo ng tama, eh dinadala niya tayo dun sa parang pinakalihan niya tayo, pinipigilan niya tayo. Kaya pala hindi natin magawa-gawa ang mga bagay-bagay na nararapat sa Panginoon. Amen? Bali ko ba ako? Parang kausap ko masyadong natulala sa mga pinagsasabi ko ngayon, ha? Okay? Hindi natin excited. Mula Sunday hanggang ngayon, kumusta ang paglapit mo sa Panginoon? Nung pinadapakan ng kasalanan, anong ginawa mo? Meron ka bang ginawang aksyon o hinayain mo na lang? Dapat hindi mamamatay yung conviction natin, ha? So, once na namatay yung conviction natin, pagdating mo sa pagkakamali na paggawa ng kasalanan, palalim na po tayo doon sa epekto ng kasalanan. Ano po ba? Pero as long na meron kang conviction na parang natatakot, parang, ano yun, hindi ka mapakali, na hanggat hindi mo na hindi ng tawad, hindi ka pumapayapa. Amen? So kailangan huwag mawala yun sa puso natin yung conviction na tinatawag. Kasi kung wala ka ng conviction, pagdating mo sa gawa ng kasalanan, lumalang ka na dyan. Parang pagdating ng nakagawa ka ng kasalanan, parang balwala na lang, parang normal na lang sa'yo. Yun po ang sinasabi ng Isaiah na kailangan mo magliwanag ulit. Yun po ang nakakalungkot po na senaryo ng maraming Kristiyano ngayon. Parang nahihirapan na siya umalpas. Dilim na siya sa kanyang buhay. Kaya sabi ng Lord, shine! Hindi pakiusap, uy, magningning ka naman. Hindi, talagang kuman. Kinakailangan magliwanag ulit sa liwanag ni Kristo. Ano po ba? Kaya wag ka na makipag-argumento kay Lord, kasi ganito, hindi, magliwanag ka. Kuman din. Sabi sa katabi niyo, kuman. Pag sinabing kumain, kailangan mong gumising at gumawa ka agad ng aksyon. Kasi once na gumawa ka ng aksyon, sa dalawang kumain na ito ni Lord, may magandang mababago sa buhay natin. Amen? Pag sinabi ni Lord, bumangon ka! Dahil sa problema mo yan! Anong pipiliin mo? Hindi, kasi ganito ako eh. Hindi, talagang ganito na talaga eh. O pipiliin mo sumunod, tumindig, at sumunod sa Panginoon. Ngayon, kung mananatili kang panghawakan mo pa rin yung mga senaryo, sitwasyon mo sa buhay na pinipilit kang inugbok, pinipilit kang pigilan na gumawa ng tama, then mararanasan mo ang epekto nito sa buhay natin. Amen? Kayo po nakakadetermine kung ano po yung mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid natin na nakaka-apekto sa buhay natin. Tama po ba? Alam niyo, ang depression po, minsan, kahit hindi mo ginagawa, pero nangyayari sa paligid mo, pag naapektuhan ka, kasama ka doon. Amen? Pero pa kayong gano'ng senaryo sa buhay na wala ka namang ginawa, wala ka namang kamalay-malay sa pangyayari, pero bakit naapektuhan ka? Kasi nga nandiyan sa paligid natin eh, tama po ba? Na minsan nagtataka ka lang, bakit apektado ako sa bagay ng kasi nga, kasama yun eh, napapel ng depression sa buhay natin. Maraming mga nangyayari sa buhay natin, sa paligid natin na minsan magkataka ka na lang, nauubos na yung sigla mo, nauubos na yung lakas mo. Amen? May sinasabi ko sa inyo kanina eh, sobrang init ng panahon. Wala ka namang ano dun eh. Pero kapag tinabahan ka ng sobrang epekto ng sobrang init, minsan hingal-hingal ka, tama ba? Eh, mga problema na nasa paligid mo. Ang dami kung pwedeng umagaw at pumatay ng lakas at liwanag natin sa buhay na ito. Amen? Pero sa araw na ito, sabi sa tabi mo, sa araw na ito, tututo ka
pagdesisyonan nyo, sundin ngayong araw na yan, sumunod sa Panginoon, makikita nyo, may magandang mangyayari sa ating mga buhay. Amen? Come on, palipakalala natin gusto buhay. Itutuloy po natin yung verse 2, 3, 4, 5, and 6 ng Isaiah 60 sa Amplified po. Makikita niyo po doon yung mga ilang bagay na pwedeng mangyayari kapag tayo po ay nag-arise at nag-shine sa Panginoon. Amen? Sino sa ito gustong dagdag siya ng kayamanan sa buhay? Parang tatlo lang yung gustong deliver ng Lord ng kayamanan na. Ha? Alam niyo kung babasahin ko sa paki-ano nga po yan, yung amplified, para makita po natin yung mga ilang yan. Okay? Kung babasahin ko sa amplified, ang mga pwedeng mangyari kapag po tayo nag-arise, ito, hindi nagbibiro ang Panginoon na gusto niyang punuin ang kanyang church. Okay? Dahil kapag nag-arise ang kanyang mga tao, ang kanyang bayan, ang kanyang mga minamahal, ang sabi niya po sa verse 3, sabi niya, nations and kings shall come to your life. Kapag nakita niya, nakita ng mga hari, mga bansa na tayo po ay nagniningning sa liwanag ni Kristo, sila na mismo ang lalapit sa Panginoon. Amen? Pero baka yung ganun karanasan na kahit wala ka pong sinasabi, nakita ka lang. Minsan tuwang-tuwa siya sa'yo. Amen? Hindi ka pa nga nagsasalita. Presensyahan pa lang. Tuwang-tuwa na yung tao sa'yo. Amen? Ganun po ang kapangyarihan ng buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon at yung liwanag niya ibinibigay sa atin. Amen? Pangalawa, yan, dinagdagan ko lang po ng spiritual son, spiritual. So, sabi niya dyan, your sons shall come from afar, sabi niya, and your daughters, sabi niya, shall be carried and nursed, sabi niya. So, yung mga spiritual sons and daughters natin, talagang tatawagin lahat ng Panginoon yan. Amin po ba? Sino siya dito gustong magkaroon siya ng spiritual sons and daughters sa Panginoon? Yung tinatawag natin, disciple siya sa Panginoon. Amen? So, yan po yung mga pwedeng mangyari sa atin. And then, pangatlo, sa verse 6 po yan, sinasabi niya dyan, multitudes will come to the Lord. Amen? Yan ang iba parang hindi makapaniwala eh. Kaya kailangan muna tayo mag-arise and shine. Hindi mo problema mga bagay na yung epekto ng pag-arise. Problema ni Lord yun. Ang problemahin natin ay kung paano tayo magningning at manindigan sa Panginoon. Amen? Hindi mo problemahin yung pagdating na mga tao niya. Hindi mo problemahin. Makita lang sa iyo ang liwanag ni Kristo. Makita lang sa iyo ang glory ni Lord. Makita lang sa iyo na buhay na buhay ka nagdilim mo sa Panginoon. Sapat kayo. Para ipadala niya ang mga tao niya. Amen? O hindi lang yun ang pwede niyang ibigay sa atin. Sino sa inyo ito ang nananalangin araw-araw na lagi siya dapat napupuspos ng joy sa Panginoon? O kasama yan. Napangako ng Diyos sa atin. Kaya marami sa atin, lungkot na lungkot, walang sigla, walang ganang gumawa sa bahay kasi halos mamatay na yung joy na bigay ni Lord sa Kanya. Amen? So, basta tayo nag-arise, nag-shine, kasama yan na biyaya ng Diyos sa atin. And then, lastly, na pwedeng dumating sa atin, pakibasa ka natin, 1, 2, go! Grabe, sabi sa katabi mo, saan ka pa? Kung saan natin hinahanap ang mga bagay niyan, kailangan lang natin mag-stand firm, manindigan sa Panginoon. Amen? Huwag po tayo pa-sway doon sa, hindi, nandito, ang yaman, nandito, ito ko yun. Ang mundo at lakas ng humata, aalok ka, lahat na lang ng mga pang-aalok sa atin, mga magagandang offer sa atin para lang puntahan yun. Pero, mapapansin mo kalaunan, pag wala sa kalooban ng Panginoon,
uubusin at uubusin niya ang lakas mo dyan. Amen? Uubusin at uubusin niya ang panahon mo. Uubusin at uubusin niya yung sigla mo para gumawa na sa Panginoon. Amen? Naalala ko kung saan. Huwag kayo makukon din isang araw, wala sa trabaho, talaga naman, kung lagi siya kay Lord, pray niya, Lord, trabaho. Nagkaroon ng trabaho. Aba nawala na sa Panginoon. Okay? Yun po yung mga bagay-bagay na nalulungkot pa ang puso ng Panginoon. So pwede ba, sa hapon ito, kung humihingi tayo ng pagpapala, ito, natasa ko sinabi ni Bishop Toriel, kung ikaw dyan, humihingi ng pagpapala ng Panginoon, kailangan bigyan mo ng dahilan, siguro. Kasi kung hindi mo bibigyan ng malinaw na dahilan siguro ni Lord, kung bakit kayo magpapalain, then walang magandang pagpapala at pwede mo enjoy sa buhay. Amen? Kagaya yung humihingi ng trabaho, Lord, bigyan mo ng trabaho, anong dahilan? Para paglingko lang ka, hindi siguro nasabi yun nung dumating yung trabaho wala na sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Lord, pagalingin mo ako, anong dahilan? Dapat may dahilan ka lagi. Nasubukan naman kayo humingi sa Panginoon na, Lord, pagpalain mo ako, anong dahilan? Amen? Hindi po yung tayo po yung, Lord, pengen, anong dahilan? Si Lord, tuwa siya na magpala sa mga taong alam niya kung anong dahilan bakit siya magpapalain ng Diyos. Amen? Alam niyo, isang magandang dahilan, bakit kailangan tayo magpalain ng Diyos? Matutuwa ko, ito po lagi namin pinakawakan ng aking may bahay sa, Genesis chapter 12. Pasalan parang. Alam niyo ba, ito po yung isang gumising sa amin na salita ni Lord, na kasi kami po mag-asawa ng araw, parang natatakot po kami na umalis dun sa komportable lugar na kinalalagyan namin kasi baka hindi kami masustain sa pangailangan namin. Pero nung nabasa namin itong pangako na ito ni Lord kay Abraham, cleaning din namin yun. So, ang sabi doon, pagpapalain kita para maging pagpapala ka sa iba. Amen? Ganun po ba tayo humingi ng pagpapala sa Panginoon? Dapat mas na humingi tayo ng Panginoon ay alam mo maging pagpapala ka rin sa iba. Ano ko ba? Pagpakalagin sa Lord. Para na-appreciate natin ang kagandahan ng pagpapala ng Diyos. Ano po ba? Humihingi ka ng kapangyarihan. Para saan ang kapangyarihan yan? O baka naman walang humihingi kasi ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay niya. Alam niyo, ang kapangyarihan o yung power na sinasabi na mula sa banal na Espiritu, kaya binibigyan niya tayo para magkaroon tayo ng tapang. Sabi sa katabi, magkaroon ka ng tapang. Na ihayag ang salita ng mabuting balita. Amen? So kung gano'n po hiningi natin, alam mo yung dahilan. Amen? So nakagawa na po ba kayo ng mga tips kung paano tayo pagpapalain ni Lord? Mula ngayon, bago ka humingi ng pagpapala mo, anong dahilan? Kailangan ang dahilan din lagi makapagbibigay glory sa Panginoon. Amen? Hindi yung selfish na dahilan na kasi gusto kong patayin kong tao kaya pwede ba Lord, bigyan mo ko ng kapangyarihan. Amen? So hindi ka bibigyan talaga ni Lord. Okay? Kasi maling motibo ang sinasabi ng Panginoon. Okay? Dapat meron po tayo. Ngayon, pahuli ko paano daw po tayo mag-arise and shine? Okay. Number 1, kailangan tayo po ay kukulit ulit sa Panginoon. Amen? Okay? So, kailangan connect with Jesus. So, yan po yung pagbasa natin sa John 8, verse 12. I am the light of this world, sabi niya. Sino man sumusunod sa akin, ay kailanman hindi na siya lalakad pa sa kadiliman. So, wala na pong ibang source ng liwanag natin, kundi ang Panginoong Jesus. Kung gusto mo ng new life, o light, sabi ng Panginoon, kumalik ka sa akin. Pangalawa, kailangan tayo po ay makonsume ng salita ng Diyos. Kaya sabi sa katabi mo, huwag mong katatambaran na mag-devotion sa Panginoon. O basahin ang salita ng Diyos. Alam nyo,
Yun ang sinabi niya sa Joshua chapter 1 verse 8, araw at gabi dapat binabasa yung bulay-bulay. Ano po ba? Kaya hindi mo na kailangan magreklamo na sinasabihan ka na mag-devotion ka naman, magbasa ka naman kasi kailangan natin. Kaya ka lagi kumaaray-aray kasi kulang ka sa salita ng Panginoon. Amen? Ang gusto ng Panginoon ay laging nag-a-arise. Okay? Pangatlo, kailangan magkaroon tayo ng commitment para sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, nakakalungkot ko minsan. Parang tama po yung sinasabi na 2% lang yung nag-i-invite, yung gumagawa, nag-commit na mag-invite. Amen? Mga ilang porsyento lang yung dumadalo ng cell group o nagsa-cell group. Nakakalungkot po. Hindi mo makita yung tunay na commitment ng bawat isa pagdating mo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Dati mo yung katabi mo, may ministeryo ka na ba? May ginagawa ka na sa Panginoon? Okay, panghuli. Cultivate, sabi niya, righteous living. So, dapat patuloy natin pinupursige yung pamumuhay natin ng matuwid sa Panginoon. Okay? Huwag mo pong pansinin yung, ay, huwag mo masyadong magpakabalan dyan. Baka lalapas ka sa langit kasi sinungaling ng Panginoon. Amen? So, kailangan mga Kristiyano namumuhay ng katuwiran ng Panginoon. Amen po ba? Hindi natin buhay na mamuhay sa gawa ng kasalanan. Amen? Tayo po ay nakadesenyo para mamuhay sa kabanalan at katuwiran ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nakadesenyo para lumangoy lagi sa kasalanan. Amen po ba? So yun yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Amen? Meron po ba kayo nakuha ng hapon ito? Ito po, gusto ko lang basahin po yung panghuling verse natin sa Ephesians chapter 4 chapter 5. Ephesians chapter 5 verse 14 to 18. Dito na ako magtatapos. Sabi niya rito, gumising ka, ikaw na natulog, magbangon mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya ingatan ninyo kung paano kayong namubuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ang bawat pagkakataon na tayo makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat naalasira yan ng maayos na pamumuhay. Sa halip sikapin ninyong mapustos kayo ng Espiritu Santo. Maganda ba yung salita niyo ng Panginoon para tayong panalahanan? Sikapin daw natin makagawa ng mabuti para sa Panginoon. Amen? Again, command the Lord, arise and shine.